Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, alam nyo ba, mga ka-lifestyle, meron akong mga nababasang negative comment about sa mga biktima ng online learning application lately, no? Kasi, alam nyo ba, nagpupunta po ako sa mga page, no, sa Facebook, sa pages ng mga biktima ng online learning application, nangunguha rin ako ng information. Meron din ako mga kahit papaano nababasang mga negative comment about sa mga biktima ng online learning application na kahit ikaw mismo, once na nabasa mo, masisinta ka talaga, matatakot ka, no? So, kung ano man yung mga nababasa nyo, mga against, no, sa mga ginagawa natin, let's say, yung mga makukulong tayo daw, no, pupuntahan tayo sa ng mga NBI, papabarangay tayo, wag po kayong maniniwala sa ganung mga klaseng mga comments, mga ka-lifestyle, no? Believe me or not, yung mga comments na yan, sinisindak lang po tayo niyan, tinatakot lang po tayo niyan. Maybe mga trolls po yan ng mga agent, ginagawa lang nila para takutin po tayo in that way, kasi yun talaga yung pinaka strategy nila ngayon, kasi yun na nga, yung iba hindi na nila siguro makontak, no, nagpupunta na lang doon sila sa mga pages and then nagko-comment, tinatakot, no. So marami po talaga akong mga nababasa mga negative comment, no. Meron pa doon sa about sa Tala, na nakasuhan daw siya ng Tala, small claims, then pinagbayad siya ng 85,000. Hindi, I'm not totally sure if legit ba yun or totoo. But one thing for sure, mga ka-lifestyle, napaka-imposible pong umabot sa 85,000 pesos yung babayaran mo kay Tala, no? Again, pag umabot na po ng lumagpas na po ng 6% per annum or per year yung interest na pinapatong nila, is illegal na po yan, no? Ang legal lang po is 6% pababa, mga ka-lifestyle. Meaning to say, pag 5,000 yung utang mo, tapos lumagpas ng isang taon, 300 lang po yung dapat na interest na babayaran natin. So, ganun po yung nasusulat sa batas ng dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, pag lumagpas na po, illegal na po yan, ano? So, lahat po ng mga online lending application, no, na nakikita nyo sa ads, sa lahat po sa Play Store, is illegal po. Loan shark po talaga silang lahat, no? Meron pa ako nabasa, mga ka-lifestyle, na sinamahan ng staff ng barangay na puntahan yung nagkautang sa Pasay ba yon? If I'm not mistaken, sa Pasay ba yung nabasa ko na yon? Pinuntahan siya ng kawani ng gobyerno kasama yung agent sa mismong bahay nila, no? Natakot daw siya, and then nagbayad na lang daw siya partial, no? So, yung mga ganung klaseng mga strategy, mga ka-lifestyle, lumang tugtugin na po yan, no? So, maybe 90% gawa-gawa lang po yan ng agent, no? Dami account lang po kasi yung mga nakita ko doon, dami account lang po. So, probably expected na gawa-gawa lang po yun ng agent. Huwag po kayong matatakot sa mga ganung klaseng strategy, no? Unang-una, wala pong kinalaman yung barangay, no? Walang kinalaman yung barangay, if ever, especially kung hindi naman sila dito rehistrado sa mga barangay nyo, hindi naman sila rehistrado doon. So, hindi sila entertain nun, no? So, especially kung hindi naman sila taga dun mismo, no? So, never, especially kung corporation, no? Wala pong, imposible po sila makapag-complaint dun sa barangay. So, wag po kayo basta-basta maniniwala sa ganung klaseng mga strategy. So, dati, nagawan ko na yun ng content, yung ganung klaseng mga strategy. So, I hope malinaw po sa atin, huwag po tayo basta-bastang maniniwala, huwag po tayo basta-bastang masisindak, mga ka-lifestyle, no? And then, meron pa ako nabasa na yun na nga, pinost yung mga anak daw, yung mga picture ng mga anak sa ano ba yun, sa buy and sell group ng isang page, no? So, again, yung ganung klase mga strategy, posible yun. Pero again, gaya nga ng sabi ko dati, yung ganung klaseng mga post, mga ka-lifestyle, hindi po yan nagtatagal sa social media, kasi sign of harassment po yan. Posibleng i-hide po yan ni Meta or i-delete kagad ng uploader, no? Kasi violation po yan. So, basta naka-hide po talaga yan totally. And then, huwag po kayong matakot if ganun yung mangyari sa inyo, no? Kasi in the end of the day, again, mas
mas paniniwalaan pa rin kayo ng mga taong mga nakakilala sa inyo, mga friends nyo sa Facebook, no? Pag in-explain nyo ng mabuti. Kasi alam naman ng taong bayan or lahat talaga ng tao na itong mga online lending application, harass po talaga sila, no? Lahat is gagawin para makapaningil, no? And then pag ganung klase, pag nagawa na nila sa inyo yun, alam nyo na yung gagawin nyo. Huwag nyo nang bayaran, mga ka-lifestyle. Even nga murahin kayo, sigawan kayo sa cellphone nyo, no? May karapatan kayong wag nang bayaran yung mga taong yan, ano? Kulang pa kasi yung mga ginagawa nilang pamamahiya sa ibabayad natin. All 2,000, 3,000, and then sisigawan ka, mumurahin ka, tatakutin ka. Kulang pa po, no? Huwag po kayo matakot na sasabihin na kakasuhan kayo, pakukulong kayo. Again, kulang pa yung mas mapapagastos pa po sila if magpa-file sila ng kaso sa atin. Imagine kung private lawyer, no? Sobrang laki nung pwede nilang gastusin, no? Kaya imposible pong mag-file sila ng kaso sa atin ng small claims, no? Imposible. So wala po kayong dapat ikatakot. Huwag po kayong makatakot sa ganung klaseng mga strategy, again, mga ka-lifestyle. Napaka-imposible po. And then especially kung nasa malayong lugar ka, nasa probinsya ka, huwag po kayong matakot if natatakot kayo, puntahan kayo. Napaka-imposible po. Kulang pa yung ibabayad nating pera sa gagastusin nilang pamasahe papunta dito sa atin, ano? So, kahit ilang beses ko itong sabihin sa inyo, i-mention ko to sa inyo, hindi po ako magsasawa, no? Kasi alam ko, maraming mga new viewers ang pumapasok sa channel natin, no? Ang talaga namang totally stressed na, depressed na, hindi na nila alam yung gagawin nila. Again, kung may utang ka sa online lending application na kung wala kang pambayad, skip muna for the meantime, no? As much as possible, no? Mag-switch SIM card ka na lang kung ayaw mo talagang ma-stress. Mag-lock profile ka. Huwag mong isipin kung tawagan yung mga contacts mo na binigay mo, no? Kagaya nga nasabi ko, mga ka-lifestyle, explain nyo lang. Pag tumawag sa kanila, tatawag din sa inyo yung tinawagan nila, sabihin nyo lang na na-scam po kayo ng mga online lending application, no? Kasi mas paniniwalaan po kayo talaga, no? Kasi known na po talaga itong mga online lending application when it comes sa harassment, no? So pananawag, no, ng mga ibang numbers, known na po sila. Kaya effect yung mga ginagawa nilang strategy. Pero ganun pa, mga ka-lifestyle, if maayos naman yung pakikitungo sa inyo, and then sobrang laki naman yung naitulong sa inyo, no, na mga online lending application, pwede nyo namang balikan yan anytime. Hindi po yan mawawala. Gaya nga na ulit-ulit kung sinasabi sa inyo, as long as nandiyan pa yung SIM card nyo, pwede nyong i-open yan anytime. Balikan nyo, and then kung meron na kayong sapat na talaga na pera, pwede nyong bayaran na lang yan, no? Para hindi naman ganun kasakit sa kalooban natin na yun na nga, makarinig tayo ng ibang salita na tinatakbuhan natin na sinasadya, no? Kahit hindi naman. So, yun lang, mga ka-lifestyle, no? Share ko lang sa inyo. Again, kung meron kayong mga nababasa mga negative comment about sa mga biktima ng online lending application, sa mga pages, or kahit sa mga videos sa YouTubes na kumbaga din na down tayo, wag po kayong matakot, no? Ako na po mismo yung nagpapatunay na hanggang dyan lang po yung mga pinagsasabi nila, yung mga harassment nila, hanggang dyan lang po yan. Wala pong nakukulong sa utang, no? Then wala pong binibisita, especially kung nasa Mindanao, Visayas ka naman, ano? Lahat ng provinces, wala po. Wala pong pinapabarangay, wala pong pinupunta ng NBI, wala po. That's it. So, yun na, mga ka-lifestyle. Peace.